Hello kay Brang di Balangyuta. Balangyuta ka ba? By the way, ito na yung ating vlog of the day. Ayan na po, nagluto tayo ng gulaman mga kibrang di Balangyuta dahil nag-crave kami ni Madam Gracilda. Ito ang gulaman, napakasimple sa ating mga handaan tuwing tayo ay naghahanda, di po ba mga kibrang di Balangyuta? So, ito na yung gulaman natin mga kibrang di Balangyuta. Pinakuluan na natin at tinunaw ko sa mainit na kawali na mayroong tubig na tinimpla. So, ganyan lang ang gawin nyo mga kibrang di Balangyuta. At dito mga kibrang di Balangyuta, hininaan natin ang apoy ng ating kalan kasi para hindi masunog, parang hindi kasing sunog ng pagmumukha ni Balangyuta na chismosa. So ito na mga kibrang di Balangyuta, inihalo-halo ko pa dyan para siguradong matunaw ang ating gulaman. By the way mga kibrang di Balangyuta, ang gulaman na ginamit ko ay ang pandan flavor dahil ito ang paborito ko. Yun nga lang, wala tayong buko dahil wala tayong nabili mga kibrang di Balangyuta. So, ngayon mga kibrang di Balangyuta, medyo malapot na ang pandan na gulaman natin. So, medyo ihalo-halo pa natin para siguradong matunaw ang ating gulaman. So, yan. Kapag sticky na medyo malapot, ay okay na yan mga kibrang di Balangyuta. At dito ko na nga nilagay ang ating mainit na kawali with the gulaman na pandan flavor para palamigin na natin upang sa ganun ay mahiwa-hiwa na ng maliliit mga Balangyuta. O tignan niyo mga Balangyuta, dahil maganda na ang kinalabasan ng ating gulaman. So medyo takpan muna natin dito para sa ganun ay maya-maya ay hiwain natin. At eto na nga mga kibrang di Balangyuta, inisla-slice ko na pero tila medyo mahirap ang gawin nito dahil dodolas-dolas ang ating mga pandan na gulaman mga kibrang di Balangyuta. Pero tiyaga lang, uy, malinis ang kamay ko mga Balangyuta ha. Baka sasabihin nyo madumi ang ating kamay. As you see, maiksi ang aking kukunizing mga kibrang di Balangyuta, kay malinis ang aking kamay. Huwag kayo dyan ha. Baka mamaya i-bash nyo ako dyan mga kibrang di Balangyuta. Balangyuta ko kayo talaga. Kaya ganito lang lagi ang ginagawa ko mga kibrang di Balangyuta. Mayroon ngang gadgad dyan pero mas gusto ko itong kutsilyo para matansya ko kung gaano kalalaki ang hiwa ng gulaman na pandan. O ayan, nag-i-slide na mga kibrang di Balangyuta kasi nga madulas ang ating gulaman. Pero kahit ma-slide man dyan sa mesa, na-sterilize yung mesa namin mga kibrang di Balangyuta at malinis. Kahit pamalaglag sa sahig, malinis mga kibrang di Balangyuta. Charot lang. So, hiwain pa natin dito mga kibrang di Balangyuta dahil medyo matagal itong proseso ng ating pandan na gulaman mga kibrang di Balangyuta. So, hinihiwa ko lang dyan ng mano-mano para sigurado pantay-pantay ang pagkahiwa ng ating pandan na gulaman mga kibrang di Balangyuta. Di mauka-uka. At eto na mga kibrang di Balangyuta, umpisa na ng ating cube na hiwa ng ating napakasarap na gulaman to be. At ayan na nga, o diba ang gaganda ng kwadradong pagkahiwa ng ating gulaman na pandan. At lahat yan hihiwain natin para sa ganun ay matapos na. At ayan na nga mga kibrang di Balangyuta, o diba ang ganda ng sukat ng ating pagkahiwa ng gulaman na pandan. At nilagay ko na nga dito sa bowl. Ito ay Tupperware. At ayan na nga mga kibrang di Balangyuta, lagyan na natin ng, eto, hindi ito sponsor ng kopi ko ha Balangyuta. Nilagyan ko lang ito para kakaiba naman ang dating ng ating gulaman. Sino ka dyan? At pagkatapos yung mga kibrang di Balangyuta, ano ang isusunod natin na ilagay mga kibrang di Balangyuta? Siyempre, ang nagpapasarap sa ating lahat ng ating mga dessert, ito ay evap. Hindi rin ito sponsor ng evap mga Balangyuta. Baka sabihin nyo ha. Ayan, pinatiktikan ko na parang ihi ng bata yung ating evap dito. At inilagay ko nga lahat ng isang lata ng ating evap. Ayan, and then ihalo-halo lang natin mga kibrang di Balangyuta. Diba nakakasimpleng gawin ang ating pandan na gulaman. Ano pang ginagawa nyo mga kibrang di Balangyuta? Ganito lang ang gawin nyo sa inyong gulaman na pandan. Napakasarap at bagay na bagay ngayong paparating na summer mga kibrang di Balangyuta.
At nasa inyo na kung gaano katamis ang gawin nyong gulaman mga balangyuta. Kung gusto nyong matamis, o di matamis ang gawin nyo. Pero kung gusto nyo yung sakto lang, di sakto lang din ang gagawin nyo. Pero ako, dahil matamis na ang gulaman, ang nilagay ko na lang ay yung kopi ko at saka yung evap. And then, hinalo-halo ko lang ganyan mga kibrang balangyuta. At eto na nga ang naging kalabasan ng ating gulaman. O di po ba, parang walang pinagbago. Charot! Ayan, at least masarap. So, ayan lang yung ating vlog of the day. Mayroon na po kaming dessert ni Madam Gracilda. At pagkatapos nito, ilagay na natin sa freezer o kaya dyan sa ref. Pero yung ref ni Madam Gracilda, madali lang mag-yellow. Kaya kung gusto nyo, ilagay nyo lang din sa freezer, parang ice cream na. O, hanggang dito na lang mga kibrang di balangyuta ha. See you again on my next video update. Bye!